Yun na nga pong balak ko, Tito. Si Mama, dito na lang siya sa bahay. Wala naman siya pwedeng gawin dito. Kung gusto niya, edi sumama na lang siya sa Tita Elena niyo sa Manggahan. Ano sa tingin mo, Alicia? Baling niya sa mama ni Alexa? Oo nga, para malibang-libang din siya dito. Baka lalo siyang malulungkot kung dito lang siya sa bahay. Madali lang naman ang mga dapat na gawin namin. Kaming mga babae ang taga-bukod sa mga mangga, kaya madali lang. Ano sa tingin mo? Alicia, tanong ulit. Nang tiyo Roman niya, kung papasok ang mga bata at ako lang mag-isa dito, sige, sasama ako. Gusto ko din naman na makatulong sa mga anak ko, sagot naman ng mama niya, na ikinatuwa naman niya. Mabuti kung ganun, hayaan mo, at ipapakilala kita sa pangulo naming tagapitas para maisali ka. Yun lang ang kabuhayan ng mga tao dito, kaya maganda kung susubukan mo din. Nang matapos silang kumain ay umuwi na ang mag-anak ni Tito Roman. Sina Alexa naman ay pinagpatuloy ang pag-ayos nila ng kanilang mga gamit. Kailangan nilang ito matapos para makapagsimula na sila at mamuhay ng normal dito. Sa kabilang banda, narating na ni Gabriel ang kinaroroonan ng kanyang papa at Tito Manuel niya. Nakikipag-usap ang mga ito sa mga trabahador doon. Kitang-kita niya ang pagyayabang ng kanyang tito sa di kalayuan. Lalong umasim ang mukha niya nang marinig niya ang pinagsasabi nito. Alam niyo ba na sobrang yaman itong amo niyo? Sa dami ng pera ay pinamimigay na lang niya. Hindi ko na nga kailangan magtrabaho dahil lagi niya akong binibigyan. Pagyayabang pa nito. Manuel, hindi mo naman kailangan sabihin ng ganyan. Hindi naman dapat ipinagmamalaki pa yan. Pakumbaba si Senior Magno. Dinig na dinig iyon ni Gabriel kaya kahit kailan talaga hambog ito sa isip niya. Lumapit si Gabriel sa kanila, agad na buhayan. Nangiti ang mga trabahador nila pagkakita sa kanya. Sir Gab, mabuti po at napadalaw din po kayo dito. Bati sa kanya ng pangulo ng mga trabahador nila. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa mga ito. Kumusta po tayong lahat dito? Okay naman po, sir. Halos sabay-sabay nilang wika. Pa, pwede ba kitang makausap? Baling niya sa ama. Ano yun, iho? Iginaya niya ang ama niya sa tabi para doon mag-usap at hindi marinig na kanyang Tito Manuel. Ano daw ba ang kailangan niya? Kailangan talagang magmalaki pa sa mga tauhan natin? Dismayado at galit na tanong niya sa ama. Ayaw na kasi niya na ipinagmamalaki ng kahit sino man sa kanila ang yaman na mayroon sila. Kaya mahal siya ng mga tao dito dahil sa ugali niyang mapagpakumbaba. Hayaan mo na, iho. Pagsasabihan ko na lang siya. Umisbid siya. Saka inalalayan ang ama pabalik sa mga kumpulan ng mga trabahador nila sa Manggahan. May ihinanda ho kaming maliit na salo-salo doon sa maliit niyong kubo, Sir Gab, wika ng isang trabahador. Sana ho, hindi na lang kayo nag-abala pa, pero salamat na din po. Maglilibot lang din kami konti dito, wika niya. Sige po, sir. Sinimula nilang maglibot sa ibang parte ng Manggahan. Iba't ibang klase ng mangga ang tanim nila, pero pinakamarami dito ang native mango na pang-export. At para sa iba't ibang mango products nila, kahit papano ay napapalago ng kanilang pamilya ang negosyo nilang ito. Wala ho ba kayong problema dito sa Manggahan, Mang Carding? Tanong ni Senyor Magno sa pangulo ng kanilang mga trabahador. Salamat naman sa Diyos, Senyor Magno. Wala naman po. Yung pinapagawa ho ninyong palaisdaan sa bandang expansion ho ng lupa. May mga ilang trabahador na nakatutok doon sa parting yun. Magsisimula na ho ang anihan sa susunod na linggo. Paliwanag naman ni Mang Carding. Matapos nilang maglibot ay dumiretso sila sa may kubo kung nasaan ang pagkain hinanda ng mga trabahador. Marami ding hinanda ang mga ito. Lahat ay nanyayahan ni Gab para sumalo sa kanila. Hindi ramdam ng mga trabahador na mas mababa ang antas ng kanilang buhay dahil sa malugod na pagtanggap ng mag-ama sa kanila. Ang Tito Manuel naman niya ay mukhang naaalibadbaran sa mga tauhan nila, ngunit wala itong magagawa dahil ang mag-ama ang may gusto na salo-salo sila.
Matapos yun ay nagpaalam ng tatlo sa mga trabador nila. Paano yan? Mauna na kami. Salamat sa pagkain hinanda nyo. Nakangiting wika ni Senyor Magno. Wala pong anuman po yan. Senyor, salamat din sa pagbisita dito. Sobrang galak na wika ng mga trabahador. Hayaan po ninyo, dadalasan ko ang pagbibisita dito. Medyo busy kasi ako ngayon sa pamamahala sa factory natin kaya matagal-tagal na yung huli kong bisita. Wika ni Gab na nakapangiti sa kanila. Maraming salamat ho kung ganon. Sir Gabs, sige po, mauna na po kami. Paalam nila at sumakay na sa kanilang sasakyan. Pagka-uwi nila Gab at ang papa niya, kasama ang Tito Manuel niya mula sa manggahan ay nagpaalam ng huli. Ngunit bago nagpaalam, ay may sinabi muna sa kanyang kapatid, Kuya, yung sinasabi ko, kahit 1 milyon lang para sa negosyo, sambit nito. 1 milyon? Aanhin po niyo yun Tito, 1 milyon. Ang laking pera niyo na. Gulat na wika ni Gab. Kung makahingi ng pera ang tito niya, ay parang pinupulot lamang ng kanyang ama. Gabriel, iho, pagpapatigil ng papa niya. Tumigil siya agad bilang respeto dito. Manuel, ang laki naman ng hinihingi mo, malumanay ni wika ng kapatid. Maliit lang naman yan kuya kumpara sa maraming perang mayroon ka. Pero Manuel, sige kung ayaw mo kuya, wag na lang, mangungutang na lang ako sa iba. May bahid pangungusin siya, na wika nito sa tumalima. Sige, bibigyan na kita, pigil ang kapatid. Mukhang nauto na naman sa dramang pinapakita ng kapatid ni Senyor Magno. Pa, pigil naman ni Gabriel. Hayaan mo na. Agad na kumuha ng tseke ang matanda at parang namimigay lang ito ng isang kaparasong papel sa kapatid. Dismayado si Gabriel sa ginawa ng kanyang ama. Dahil sa pagbigay ni Senyor Magno kay Manuel ng 1 milyon ay nagalit si Gabriel. Pagkaalis ng tiyuhin niya ay hinarap niya ang kanyang papa. Pa, kaya nasasanay ang kapatid niyo dahil sa ginagawa ninyo. Bulalas niya sa sobrang galit. Hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdaman. Kapatid ko naman yun, iho. Kaya hayaan mo na. Huli naman daw Mahinaong sagot ng matanda. Huli? Ilang ulit na niyang sinasabi na hulit, papa. Natatandaan ko ang huling punta niya dito. Ang laki na naman ang binigay niyo. Nagkanda hirap-hirap tayo sa pagpapalago at pagpapalaki sa ating negosyo. Pero siya, lumulustay lang. Masamang loob na wika ni Gabriel sa ama. Tama naman ang sabi ni Gabriel, hindi kasi marunong magtrabaho ang kapatid ng ama na siyang kinaiinisan niya dito. Umaasa lang sa ibang tao at sa kapatid niya. Porkit may kaya ang kapatid ay hindi na siya marunong magbanat ng buto. So, anong gusto mong gawin ko? Tanong ng ama. Wag niyo na pong bigyan. Please lang pa. Pero paano po hindi niyo bigyan Ang bilis ng kamay niyo na magbigay, hindi naman sa pagdadamot pa. Pero sobra na. Hindi naman barya-barya lang ang hinihingi niya. Sa sinabing yun ni Gabriel ay parang nagsisi ang matanda sa pagbigay ng pera sa kapatid. May punto siya. Pero nangyari na. Ano na naman ang pinagtatalunan niyong mag-ama? Tanong ng senyora Lucila sa kanilang dalawa. Lumapit ito dahil dinig niya ang kanilang pagbabangayan. Tanungin niyo po kay Papa kung ano naman ang ginawa. Wika ni Gab sa kainiwan ng mga magulang sa inis. Ano na naman ang nangyari, ha Magno? Masama ang loob niya na binigyan ko ng pera ang kanyang Tito Manuel. Ano? Na naman, Magno? Hindi ko matiis kaya binigyan ko ulit. Di ba sabi ko sa'yo, masasanay ang kapatid mo na yon kapag lagi mong bibigyan. Kaya pala galit na galit ang anak mo Pinagtulungan tuloy na mag-ina na sermonan si Senyor Magno sa kanyang ginawa na naman. Alexa point of view. Lahat na ng mga gamit nila ay naayos na nila. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay ang mamuhay doon at makipagsabayan sa buhay ng probinsya.
Napagpasyahan nila sa araw na yon ay mamamasyal muna sila sa mga kalapit na bahay at kung saan sila dapat pumunta. Nagluto ang Tita Elena nila ng ilang makakain para sa bandang tanghalian ay magpipiknik sila sa mga lilim na mga punong kahoy doon. Bitbit ang mga pagkain, mga ilang payong na panangga nila sa init, lalo at di sila sanay sa init ay umalis na sila. Ang buong pamilya ni Alexa at pati na rin ang buong pamilya ng kanyang tiyuhin, masaya silang naglakad sa kalsada at bawat makasalubong nila ay pinapakilala sila ng mga ito. Kaugalian kasi nila dito na halos lahat na magkakapitbahay ay nalalapit na mga kamag-anak at kababaryo ay kilala ang bawat isa. Ngiti at pagbati naman ang sinusukli nila sa mga ito. Magiging parte na sila ng lugar na ito, kaya naman ay kailangan nilang makipagkilala. Matapos sila maipasyal ni Tito Roman ay dumiretso naman sila sa may manggahan kung saan ito nagtatrabaho at kung saan balak din ng kanyang ina na magtrabaho dito. Ang dami namang puno ng mangga dito, Tito. Bulalas ni Alfred nang mabungaran ang naglalakihang puno ng mangga at ang madaming mga bunga ng mga ito. Oo, dito kami nagtatrabaho ng Tita Elena nyo. Lahat ay pwedeng mamasyal dito. Basta lang wag manira ng mga bunga ng mangga. Kaninong pagmamayari po ito, Tito? Tanong naman ni Alexa. Sa mga Villapuerto to Iha, yung may-ari din ng malaking mansyon sa lugar na ito. Mababait sila, lalo na yung mag-asawa at nag-iisa nilang anak. Tumango-tungo lang si Alexa, nagtakbuhan na ang mga bata, pasilong sa isang puno ng matayog na mangga. Halatang alam na alam ng mga anak ni Tito Roman ang parting ito. Malilim ang mangga dahil ang mga sanga nito ay parang payong na bumubuka. May mga nakalagay pang maliliit na upuan na nakabaon sa lupa at gawa sa kahoy. May mga upuan din at mesa at duyan para sa mga gustong mamahinga. Ginawa talaga ang parte na yun na piknikan at pahanginan ng mga manggagawa at mga taong namamasyal dito. Ang ganda naman dito, Tito. Ang sarap ng hangin at hindi mainit. Wika ni Alexa habang sinasarang payong na bitbit mula sa kaninang magsimula silang maglakad. Dito talaga ang pahingaan ng mga taong pumupunta dito sa farm. Paliwanag naman ni Tito Roman. Inilagay na nila Aling Alicia at Aling Elena ang mga dalang pagkain sa mesa at ang mga bata naman ay naglaro sa mga duyan kasama si Alfred. Masayang tinitingnan ni Alexa ang mga kapatid habang galak na galak sa lugar. Nang makakain sila ay nagpahinga pa sila ng kaunti saka sila nagdesisyong umuwi na. Pero nagpaiwan si Alexa para makapag-isip ng kaunti. Alam mo ba kung paano bumalik sa bahay? Tanong sa kanya ng kanyang mama. Opo, malapit lang naman dito ang bahay natin. Susundan ko na lang yung dinaanan natin, sagot naman niya. O siya, sige, tumawag ka na lang kung hindi mo alam kung paano umuwi para masundo ka ng Tito Roman mo. Opo, ma. Nang makaalis ang mga kasama niya ay umupo siya sa may duyan. Nilabas niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nagbasa ng mga message mula sa mga kaibigan niya sa Maynila. Habang nakatuon ang atensyon sa cellphone ay nilalasap din niya ang simoy ng hangin. Nakaramdam siya ng antok kaya naman ay hiniga niya ang kanyang sarili at nakalipas lang ilang minuto ay naidlip siya. Napapikit na ang kanyang mga mata at hindi na niya alam kung ano nangyayari sa paligid. Samantalang, Ma, aalis muna po ako. Maglalakad-lakad lang po ako sa may manggahan. Paalam ni Gab sa ina. Nagsuot ito ng isang maong shorts saka white t-shirt. Sige iho, sagot naman ng Senyora Lucila. Ugali kasi ng anak na umalis sa bahay kapag nagbabangayan sila ng kanyang ama. Sa labas sila nagpapalipas ng sama ng loob. Bago umuwi, mabilis na tinungo ang pintuan at sumakay ng kotse niya. Nakaparada malapit sa may main door. Medyo malayo ang labasan mula sa kanilang mansyon, kaya naman ay sumakay siya hanggang sa may manggahan. May paborito siyang spot doon na lagi niyang pinupuntahan kapag gusto niyang mag-isa at magpalipas ng oras gaya ngayon. Agad na ipinark
ni Gab ang kanyang sasakyan sa may tabing daan. Hindi kasi ito makapasok sa may manggahan. Pumihit siya agad palabas. Naglakad siya sa mainit na sikat ng araw. Umalis siya ng bahay para naman mawala ang kanyang inis sa mga pinagagawa ng kanyang papa. Habang naglalakad siya, ay may mga trabahador siyang nakakasulubong na mainit kung batiin siya. Sa mga ganong ipinapakita ng tao sa kanya, ay napapangiti siya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa paligid. Malawak na nga ang kanilang manggahan na noon ay ilang puno lamang. Kahit papano ay napalaki nila mag-ama ito sa pamamagitan ng paghihirap nila. Naisip niya tuloy ang tiyuhin niyang kung makahingi ng pera ay parang pinulot lang sa daanan. Napangiwi siya sa isiping yun. Dahil sa init ay nagmamadali siyang makarating sa kanyang paboritong puntahan. Hawak-hawak ang kanyang cellphone ay binaybay niya ang malawak na manggahan hanggang doon. Huminga siya ng malalim nang marating ang lugar. Napakalamig nga ng hangin sa bandang ito. Saktong-saktong paglilim ng puno ng mangga dahil nagmistula itong payong sa mga taong gustong lumilim at magpahinga. Dahil sa pagod sa paglakad ay napagpasyahan niyang mahiga sa may duyan. Mabilis niyang tinungo ang kinalalagyan nito ngunit laking gulat niya nang may makita siyang umuukupan nito. Isang babae. Nakapatong ang cellphone nito sa dibdib niya at tulog na tulog. Mukhang bago ang babaeng ito sa kanilang lugar, lalo na't mistisahin at in fairness, maganda. Binagayway niya ang kamay niya sa harap ng babae to check kung tulog ito. Tulog nga dahil hindi man lang kumurap. Pinagmasdan niya nang maigi ang babae. Oo, maganda nga siya dahil sa takot na magising niya ay marahan siyang humakbang palayo sa kanya. Ngunit di pa siya nakakalayo ay may naisip siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Tinipa ito para lumabas ang icon ng camera. Nangingiting kinuhanan niya ng litrato ang tulog na babae. Pagdakay lumayo na ito. Dahil sa ayaw pa niyang umuwi ay humiga muna siya sa pahabang mesa na gawa sa kawayan. Hindi naman siguro ito bibigay kung mahiga ako dito, wika niya sa kanyang sarili. Pumatong siya sa mesa at humiga. Pinagbasdan niya ang litrato ng babae sa kanyang cellphone at nangingiti siya. Habang nasa ganun siyang kalagayan ay parang nag-aya ng antok ang simoy ng hangin. Pagdakay hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Biglang nagising si Alexa. Tiningnan niya ang oras sa kanyang cellphone. Mag-alas 5 na ng hapon. Mabilis siyang bumaba sa may duyan para makauwi na. Pagtayo niya ay bumungad sa kanya ang isang lalaki na nakahiga sa may mesa. Hindi gaanong malayo sa kinaroroonan niya. Napamanganga siya dahil hindi man lang niya namalayan ang lalaking ito. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang lalaki. Nakapikit. Ay, tulog. Pabulong niyang wika sa sarili. Kahit nakapikit ang lalaki, kitang-kita niya na may tsura din ito. Makinis ang muka at may tumutubong balbas at bigote. Kung pangangatawan lang din ay may ibubuga naman. Ewan na sana niya ito, baka magising at kung ano pa ang gawin sa kanya. Ngunit nasulayapan niya ang cellphone na nakapatong sa tabi niya. Pinagmasdan niya ito at laking gulat niya nang makita ang kanyang mukha dito.